Good afternoon mga katanim. So nandito muli tayo sa ating ginagawang smart greenhouse dito sa Pampanga. No, ganito siya katangkad. Ayan, no. Ayan. Ito 11 meters side. total. 11 meters, no? Ayan, kasama natin ngayon si Sir Ramil. Andito si Sir Ramil, oh. Sir Ramil, pagbati sa mga katanim natin. Good afternoon. Kasama rin natin si Ronaldo, yung mahihain yun, no? Good afternoon. Good afternoon mga katanim, love yan. Kita nyo naman, no? Boss, mas pogi pa din ako. Ayan, so kung ganito yung greenhouse na ginagawa namin. Ayan, samahan nyo kami mga katanim, no? I-discuss natin dito step by step. By the way, nagde-net sila, no? Then soon, mag-UV plastic na tayo. Okay? Ngayon, ito yung greenhouse natin. Yes. Okay. Ayan, kung makikita mo, si Ramil, ito yung lock channel. Yes. Tama. So, kinabit mo siya, hindi siya narnibit, kundi naka-tex screw. Okay. Okay din siya. Kasi ang UV natin dito papatong. Okay. Okay. Hindi natin ilalagay itong ating lock channel dito, considering na mayroon tayo ditong siding. Yes. Di ba? Yes. May side tayo. Well, in fact, kung magla-lock channel tayo dito, pwede din dito top o pwede dito. Okay. Ngayon, ibabatakin natin ang UV papunta doon. Yes. Saan ang next na lock channel mo? Doon sa dulo na. Wala ka dito? Na next? Kung pwede naman kami magkabit. Actually, papatanggal ko nga itong unang pinakabit ko kasi ang based sa video yung pinakita mo kasi is dulo-dulo pa lang. No. Okay, pero kung bakit? pwede naman kaming maglagay in between, wala namang problema. Okay. Base experience ko, kung ganito kalawak, kasi, Sir Ramil, kung titingnan natin, ito, lock channel. Yes. Papunta doon. Saan ang next lock channel natin? On top na, di ba po? Doon sa side. Sa side. Yes. Kasi may drop eh. Oho, dito na sa top. Ito, sa top. Yan. Yan. Ngayon, Sir Ramil, ang problema natin is yung gitna, yung center. Okay. Papalakpak yan. Sa Okay. sobrang lapad nito. Di ba? Yeah. Papalakpak. Ano yung material na pwede natin pangharang ulit? Kaya tama yan. Ito wala yan. Apakan lang yan eh. Di ba? Wala yan. Wala yan. Yung kasunod na slanting natin, dapat meron. Okay, so every 6 meters, pwede ko niya lagyan ng channel. Tama po. Yun nga lang, ang batak natin, Sir Ramil, balik tayo doon. Ang batak natin, Sir Ramil, pagkabatak natin dito, okay, hihilahin natin papunta doon. Wiggle wire natin yan. Di ba pwedeng doon tayo mag-initial wiggle wire and then dito tayo babatak? Pwede. Pwede. Kasi walang pwesto doon. Opo. Pwede yun. One side. Hindi tayo pwede magbatak dito, then batak doon. No. Yeah. Papunta doon o papunta dito. Okay. One side po tayo. Okay. Ano po, kung galing po doon, ang batak natin, every span. Yeah. Every span. Okay. Ano naman ang panahon? Mag-start ka ng 10. 10 a.m. 10 a.m. Pero, ibilad mo muna. Okay. Temporary ano ko muna. Opo, ibilad mo Clip. para i-clip temporary, ano? Tapos pag na-clip mo na, saka natin unti-untiin babatakin. Para mag-stretch. Pa-stretch. Ngayon, ang batak nito, Sir Ramil, paano diskarte? Okay. Na mayroon ng mga lock channel na install na. Yeah. Yung side, ito. Yung starting, kung makikita mo to, ito yung nakakapunit. Okay. So, ipasok mo to. Okay. Okay, ipasok mo yan. Ipipilay ko siya, ipipilay. Wala yan, hindi kasama yan. Oo, paano mo? Ito, wala to kasi papis lang tayo dito eh. Solder lang yan. Okay. Ito, ganoon din. Kita mo makaangat na. Okay. Pwede mo dito ilagay ang UV na. Okay, So, sa sides, UV. Batakin mo to na side. Okay. Papunta dito. Okay? Then batak ulit for the next span. Okay. Okay? Ngayon, Sir Ramil, may kita mo, ang pagbatak mo doon, dapat may clipping ka dito. Sa side. Yes. At saka may clipping ka din doon. Sa taas. Sa taas. Okay? Good. Okay na yun. Bali, ang pagbatak mo, Sir Ramil, dito, sabay doon, dito. So, ang kailangan mo ng tao dito, 8. 8 tao. Mayroon naman ako available dyan. Okay? Na 8. mag-assist. Tapos, paano siya babatakin ba siya by hand or kailangan i-roll ko siya sa tubo bago May PVC pipe na media okay. para may panghawak. Kasi by hand, hindi baka mo mapunit. Yes. Tsaka di mo mahahawakan ng maigi. Ano po? So, para pantay. Yes. Okay. So, medyo challenging to. Actually, first time ko rin to, Sir Ramil, ganito yung, ng design, no? Ganito ang design, kasi ang design ko, katanim yun. Puntahan nga natin yung kabila, para may makita ko. The other side. Ito yung gutter. Ito yung gutter, yan. Kinopya ko yan sa iyo eh. Ngayon,
Sir Ramil, ano plano mo dito? Net, Net yan, na retractable. retractable, pero Oo. na mayroong Rolling net may pala, rolling, may motorized. UV pa rin. Wala na. Hindi, yung pagka umuulan, UV yung nagro-roll down. Pero Oo. may net daw na may net fairness. siyang permanent. Permanent. Siya yung stationary. Okay. So ito, nakayo ka dito, Yan. Yan. ano pang hold mo dito? Iipitin mo na lang. Kasi kailangan, saan tutulo? Dito sa labas. Dito Palalabasin ko yan eh. Oh. Patatalunin ko yung tubig dyan. Okay. Actually, magkakaroon siya ng parang gutter dito. Dito babagsak yung tubig. Galing dito, di ba? Pa-plug. Oh. Puputol lang. Ano pang haharang mo dito? Ano? Kailangan ba may harang? Oo. Kasi ganito, sir. Sa laki nito, na span nito, Mhm. mapupuno to ng tubig. Okay. So ngayon, kung wala kang stopper, prior doon sa ano mo, mag-ano dito ng tubig? Babaklo. O, babaklo dito. Okay, okay. No? So, ano mo dito? Halimbawa, UV dito, saka ka kumuha ng ano dyan? Kukuha ko ngayon Oo, pababa. ng pag ano, ng parang kung i-elbohan mo yung plano mo. Oo. Sige, Ano? sige. Ayan. Ano pa? Next. Bali, pwede ko nga siyang patalunin dito. Gagapang ko siya Pwede, rito. yung UV na mismo. Oh, Pwede pwede namang hakbangin. Pwede yun, pwede yun, pwede yun. Okay. O, good yun. O. Ngayon, Sir Ramil, suggestion, yung galing doon. Okay. Kasi doon, wala tayong alulod. Yes. Wala tayong alulod doon, di ba? Mhm. Dito mayroon. Yes. Ngayon, yung galing doon na UV, yun yung ipangsasalo mo. Yeah. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Oh, tuloy-tuloy. Ngayon, gagawan mo na lang siya ng arko dito. Mhm. Nang para magganon siya, magbaba, Okay. papunta dito. Okay. Okay? Ah, Yun. lalagyan ko ng guide yung ng guide. pinaka- Yes, Okay. yung alulod, parang gagawan mo siya ng angle. Ah. Ano? Na dapat pinakamababa, pinakamataas yung gitna. Tama po. Tama po, no? Oh, ganun po. Kulang pa pala ako. Anong kulang? Yun nga, wala. Wala kang adjustment sa Wala dito. na. Idadagdag na lang yun. Yung UV lang ay adjust mo. Ah, okay. Yun yung ano mo, itataas mo doon para magkaroon ka ng klibe. Oo. Oo, yung batak na Yung lang. gitna ko pinakamataas, yung dalawang sides ko Pwede. pinakamababa. Kababa, no? Sa UV mo siya gagawin. I-adjust. Ay adjust, hindi sa bakal. Okay? Okay. Okay, next tayo. Alin, yung Yung gilid? side. Oh, yung gilid na yan. Di ba net lang yan? Ay, hindi. Siya yung naka-shade. Oo. Paano naka-shade? Kung i-ano natin ng UV, kasi yung angle, left or right. Ay, hindi, sorry. Yan yung naka-stationary na UV. Na UV. Tsaka itong taas. Yes. Yun nga yung tanong ko eh. Kailangan ba siyang lagyan ko rin ng net? Ay, ng net dyan or... Kung maglalagay ka ng UV, wala nang purpose ang net. Okay. Kung stationary, ang kuan mo, ang UV mo, yun yung lalagyan mo ng parang rolling din ng UV mo, kagaya nito, yun lalagyan mo ng net. Pero kung naka-fix o permanent yung Wala UV ng net. mo, wala ng net. Pero ano bang mas kailangan? Well, kung hampas ng hangin, galing dito sa side, hampas ang hangin, ito yung magbablock. Yeah. Ito yung wind stopper mo. Okay. So, tama lang na Tama naka-permanent lang. Kasi kung ininet mo lang yan, wala kang rolling na UV, papasok ang hangin dyan. Okay. Dito. Mhm. Oh. Sige, ayan. So- Yun nga yung inano ko, kung ipe-permanent ko siya na UV lang, okay Pero lang naman. pwede Mas naman, madali. oo. Kasi mas mahirap i-motorize yan kasi irregular yung shape niya, triangular. Yes. Mm. Ito, madali lang to eh. Oh, straight lang Oo, siya. straight lang to eh. Whew. Oh. So ito na. Ganon din dito sa Ramil ah. Okay, ang lock channel mo, Sir Ramil, pagdating doon, putol ka na. Hindi ka putol. nasosobra doon. Yes. Sa taas, okay. Then lahat ng kanto ha, pipi, paloob. Yes. Inside. Papa-fold ko. Para hindi Ayan, yung mga anong word doon? nakakasugat. Fillet siya para maging rounded. Fillet. Oo. Ang alam kong fillet, yun sa Fish fast fillet. food. Oo, Fillet edges yun, tawag doon. fillet. Pero may natutunan na naman tayo mga katanim ha. Dito kay architect. Fillet pala ang tawag doon. Fish fillet. Ito yung sample niya, no? Ayun. Tapos, ayan, May ruler pala siya na dadaanan, meron siya roller na. nakatrack. Yes, Oo. ipupush niya yan, papunta doon. Ayun. So, Ito yan yung yun. magpupush siya papunta dito. Yes, ayan ngayon, original position niya, naka-open yan. So ibig mong sabihin, yung shading net natin is naka-lock channel din dyan, naka-wiggle Yes, wire doon magkabila. sa
na umaandar. Yan, makita mo, may lock channel siya dyan, may lock channel sa kabila, na kapag tumakbo yung motor, aabante yan, hatak-hatak niya yung wire, ay hatak-hatak niya yung net. Net, oo. Itong mga kable na yan is guide lang. Guide, suspender lang siya. Suspender lang ng net para Yes, hindi, para hindi lumundo. Naintindihan ko na yung ano nito, concept. Kaya nga nahirapan kami, halos 3 weeks namin ginawa, kasi para kaming nagbubuo ng Lego. Dahil tas walang drawing. Walang drawing. Naintindihan ko ng concept ng ano. Yun. Andito nakapwesto yung motor niyan. Andyan yun. Oo, kasi nandyan yung kadena. Oo. Oo. Ayan yung ngipin na pinapaikot ng motor, winawiring yan kasi yung motor. Kapag umikot siya, gagapang yung two-ted na bar, paikutin niya, hahatakin niya dito, hahatakin niya sa kabila. Back and forth. Yan din yun sa gate automation. Yes, same. Di ba? Same, Pero bar lang yan, ito is channel. O bar lang no? Sa gate automation, parehas ang concept. Yan. Pa-review mo to, Sir Ramil, yung walang makakasugat sa UV kasi isang buuhan yan. Oo, Isang span. Kaya ba yung 36 meters natin, isang span papunta doon? Kasya. Kasya. 50 meters kasi yung isang roll. Pero 7 meters ang width. 7 meters ang width. Pero more than 7 meters ka pa? 6 point something lang to, 6.4. Okay, kaya pa? Kaya pa. Pati yung sa alulod mo? Yes. Given pa? Oo. Pwede pa. So ito mga katanim, baba na muna tayo. Walang lula. Wala nang lula pababa, packet lang meron. Ayan. Anong height ng poste mo na to? Alin? Ito, 2 sir. meters. 2 meters ang height ng poste. Oo. So mas matangkad pa to sa akin. Oo. Oh. Ito yung materials. Anong tawag sa materials na to? Fiber, ano? Wala sinabi, basta plastic rod lang. Pwede pero to, solid. may naisip ako dito, paano mo to kinabit sa dulo? May clip. May clip siya. May clip siya. Kapag binuhol mo siya, actually kahit hindi mo siya ibuhol, kasi may clip na magpa-fasten mo siya para hindi gumalaw. Parang yung sa ano rin, yung clip na parang naka-U-clip. Na parang U. May paipit. Flat, tapos naka-U, Naka-U. tapos flat, tapos isa-sandwich mo siya. Pero kami, binuhol pa Pero rin namin. matibay. Matibay. Pwede gawin sampayan. Matibay siya. Maglalaba kasi si Katanim eh. Sampayan na naman naisip. Na-assemble namin ngayon yung ano. Andito na pala. Oo. Kaya lang, na-assemble pa lang. Na-assemble pa lang. Oo. By the way, itong tinatawag natin na smart greenhouse dito sa lugar na to, sa Mabalacat, is motorized na. Talagang smart greenhouse, no? Since na computed naman namin ang ano ng output, yung laki ng lettuce na itatanim dito is mainly Olmeti, no? Napag-aralan na rin namin, na-simulate na rin namin. Ngayon, gagawin namin yung pilot area. Ito na yon mga katanim, no? Na gumagalaw na to. Di ko akalain na ganito. Ang akala ko lang is, naisip ko noon is may kadena tayo, Sir Ramil, na parang simulation ng lechon na umaandar. Yung lechon na ng manok ba, na gumaganon. Yun ang alam ko ng ano noon sa isip ko. Yung pala ganito. Paano naman ito magaganyan? Anong motor? Meron isang geared motor, dinadrive niya, may mga cam followers para patakbuhin niya sabay-sabay tong tatlong pushers. So, okay. Sa plano kasi ganito, mga katanim, explain ko lang. Sa plano kasi namin, may growing area kami. Meron kaming germination area. Sir Ramil, tanong, sa germination area natin, ang pag-ano natin kay is dikit-dikit. Hindi pa to yon. Ito is similar width pa from start to finish. Hindi pa tayo nandun sa germination area na dikit-dikit na... Hindi pa. Wala pa. After nito, with this, malalaman namin kung ano yung distance na kaya niya. Pero may same lang din yung layout. Ang difference lang is yung cam. Masiksik ang cam. Masiksik siya. Masiksik na ang cam. Pero nito. hindi na siya naka-inline na to. Iba yung magdadrive sa mas maliliit, iba yung nagdadrive. Kasi iba-iba yung pitch niya. Okay. So, based doon sa meeting natin previously, pagdating sa dulo, nandun yung harvest. Yes. Tama po.
Paano naman iilalim ulit ito yung sinasabi? Meron na ba nun? Wala pa. Wala pa, wala. Wala pa. Yung ilalim, huhugasan, then papasok ulit dito sa ibabaw, nandun na ulit yung mga Actually, sibling. ang ngayon is after harvesting, so kukuhanin yung channel sa ngayon, yung Sa setup ngayon. namin, tapos ilalagay sa gantry, which is that, tapos lalakad siya dun ulit sa start. Okay. So, So, ready na siya for next growing cycle. growing cycle. So, hindi pa pala na ano yun, Oh, kasama dito. pero ayun yung gantry tapos na. Tapos na yung gantry. So may rail din yung gantry sa gilid para pwede siyang i-automate, pwede rin siyang dipindot, pwede siyang i-push, pwede i-manual. pwedeng i-manual. Okay, ayos. No. Okay na. So, ito na yun. So, ilan ganito ang ano natin? Isa pa muna kasi pilot pa lang to eh. Pag mo-modify nga namin tong follower ay itong mga pushers para i-accommodate yung small gaps para Okay. sa early stage. Sa early stage, doon sa seedling area natin. Yes. So, ito, considering na growing area. Yes. So, ilan ang spacing nito, Sir Ramil, na kinuha mo? 175 yan. 175 to. Yes. Okay. In between ito, ha? Oh yeah. So, ano tayo ng 8 inches pa Center din? to, pitch niya ito 175 pitch niya. So kasunod niya ganun din siya. Center to center. Center to center is 175 ano yun? mm. Ilan yung sa inches? 175 6 inches. 150 8 inches. 8 inches. So sakto lang doon sa ano natin. No. Ayan. 7 inches pala, sorry. Kung tatakpan natin to ng styro ng Mega Packaging, napanood mo na yun sa akin. Yung insulator ko ng Mega Yes, Packaging. yes. No? Ilang haba nito, Sir Ramil? 17 foot. 17 feet to. 17 feet. So 5.4 something meters. Dapat kasi excess talaga to pero sinabi ni maximize na natin. Okay. So, minaximize na namin. Ngayon, kung pupunta ka doon, sir, nandito na yung tulo ng tubig. Saan ang tulo ng tubig natin? Galing, ito sa gitna. Sa gitna 'yon. Ito. Kabilaan niya sa Kabilaan. gitna para pagka naglalakad siya, nakikita niya kung may tumutulo, May tulo. sa wala. Ito, dito din. Kabila yan, oo. Kabilaan. Mirror image lang. Mirror image. Pero paano to na kung tatakbo ka na mayroong poste? So hindi siya tatamaan? Ay, hindi. Mumove pa to. Hindi pa to naka-final Okay. final Na final position. na positioning na ano. Okay. Tapos naka-ready na rin yung mga linya ng tubig sa baba. Oo, nice. Okay, andyan na yung mga linya ng tubig. Yan. So bali, Every ilang bali ito, Sir Ramil? Ilang ganito? Bali, isa pa. Actually, ito medyo short pa to. Dadagdagan pa namin to. Gusto mo sabihin, continuous pala to. Continuous yan. Continuous, Oo. mahaba. No, hindi siya putol-putol. Hindi. Putol-putol siya initially and then i-assemble namin. Pagdidikitin na lang. Pagdidikit-dikitin lang siya. So, para pero tuloy-tuloy isa lang nagda-drive per side. So para tuloy-tuloy yung camshaft na Yes. lahat to magaganyan, atras Yes. sa bante. Ah. Okay. So bawat isang ganito, ilan ang pipe natin? Bawat bali ito ganito. isang span nito is 6 meter, 34 pipes. Pipes. Ah. Tapos ilang butas sa kada isa natin? 24. 24. So 34 times 24, yun ang number of heads natin. Yes. Sa isang ganito pa lang. Sa isang 6 meter. Ilang 6 meters ito? Kung So titingnan dapat nyo sa- apat. Apat na 6 meters yan. Para sa growing, iba pa Para yung sa growing. germination. Iba pa yon. Iba pa Nasa yun. moving table yon. Hindi pa dumarating yung Hindi pa moving table. dumarating yung moving table. So, ayos na. Ito yung mga katanim mo. Yan yung likod, kung titingnan nyo. Yan yung back, nandun yung front. Ano to, sir? 5 horsepower chiller. 23, Oh, 24. kaya niya. Kasi kaya niya ng 5 degrees on a continuous basis eh. C9 Grabe. liquid. Pero ang Kinaya gasto sa kuryente, kumusta naman? Okay lang kasi mga moderno na to. Kung gagawa ka niyan dito, kaya naman gawin ng mga tao namin. Kaya lang, syempre, ito is naka-inverter na siya. Okay. So, modulated na yung kuryente niyan. So, mas matipid na siya. Okay. Paano takbo ng tubig natin? So, ang takbo ng tubig natin is mula sa source, raw water, going sa RO. Okay. Okay. Ito yung sinasabi na RO water. Pero maliit siya. Pero enough pa rin naman sa capacity kasi una lang siya medyo hirap pero dalawa yan. Ang ano naman natin dito, ang usapan naman natin is mag-iipon tayo. Yes, ito yun. Yun. Yun yung Para pag raw nangailangan water tayo, tank. hindi tayo mag-aantay. Yes, Tama? iipunin niya muna to. Yes, okay. Pag puno niya na, saka Ito siya. na yun, kaya oo. may tangke tayo. Raw water pump. From raw water, babagsak niya sa nutrient tank. Okay. Ito yung nutrient tank natin. Anong nutrient? Si Anong nutrient? Ito si Reynaldo. Ha? Kiss Plus.
Sila si Reynaldo. Ayan. Ayan, from Nutrient nutrient tank, so lahat nung ABC na nutrient at lahat dyan napapasok, meron na rin kami kaya lang hindi ko pa nilalabas. Hindi, meron tayong sinabi sa akin na dozer. Meron kami Oo, dosing may tank. doser tayo. Meron kaming dosing tank, dosing pump with dosing tank. Oo, dosing tank. So, tatlo yon. Saan ilalagay yun? Dito rin sa baba. Dito sila lahat. Dito rin. Oo. So, ibig mong sabihin, yung nutrients mo, hindi. Kailangan separate yung ang AB lang natin kasi nandun na yung iron natin eh. Okay. Ang tangsi natin is yung pH down. Yes. Di ba? Yung pH down natin. Well, kung dito ka maglalagay, saan mo ilalagay yung AB? C mo, yung C yung pH down. Ewan ko. Sa ano ba yung preferred na... Kasi dapat may separate na container para doon siya maghihigop Dun, ng... Hindi, ayun nga. Ang sabi ko nga, meron tayong dosing tank, dosing pump. Oo. And then may kasama nun, 1:1 is dosing tank. Saan nakalagay ang dosing tank? Magkatabi siya. Around 200 liters. Liters, malaki na. Oo, which is gamit talaga ng standard na pang-chlorinate. Oo. So, yun yung ginagamit siya. So, yun. tatlong So, sets. doon magsisip papunta dito. Yes. So, ito is hindi na stock solution. Nutrient na to. Yes. Pangtaniman na. Oh, yan yung pagkagaling dito. So, yung chilled water, bababa rin siya si chiller, bababa dyan para mag-circulate yung tubig, palamigin niya. Palamigin niya. Oh, palamigin niya continuously. Until halimbawa, ready na siya, papump na tayo sa loob. Tapos continuous na yon, continuous na yung cycle. Continuous. Saan ang balik niya? Dito ulit sa nutrient. Paano filtration mo sa mga kokopit na gamit natin? What you mean? Kasi pipilter natin yung return. Okay lang. Ayun din naman yung kailangan ko dahil hindi pwedeng pumasok yung solid. Yes, Solid yes. yan Yun ang tanong ko. Kasi ito, ang hirap linisin ito. Yeah. Sana, paano tayo maglilinis nito, yung cleaning natin? Pwede kong gawin siya bago pumasok or dito na Gagawa mismo. ka ng panibago muna Yeah. na yung return mo is malinis na talaga dito. Yes, isi-strain muna natin siya. Lalagyan ng basket strainer o whatever ang kailangan niya Oo. para ma-filter yung mga solids. Tama, okay. Bago pumasok. Hindi Pero, naman malaki yun, maliit lang naman siya. Yung ano mo na yon, wala ka na doon chiller. Ang chiller mo talaga dito Nandito na lang. Okay, good. Ano tong dalawa na excess Yung natin? isa is para sa dump tank. Ay, yes. Yung sump natin, yung dump. Imbis na itatapon natin kasi mag-cleaning Kukorek tayo. pa rin Yun yung namin napag-usapan siya. namin na ano. I-cleaning natin, pero hindi natin itatapon. Kasi gagamitin natin pang buffer ng coco pit. Yes. Di ba tama, Sir Ronaldo? Pang-hatch. Pang-hatch ng ating coco pit. Yes. Pang buffer natin. So wala tayong tapon. Mhm. Paano mo papaganahin ng foliar? Yan ang tanong. Kasi may foliar spray tayo. Yung KFF natin. Yes. Base po sa kanya is, ayun, mag-dilute tayo ng galing sa dump. Then, Doon na. 50%, yes, sir. Gagamitin din po natin yun. Doon magagaling yung foliar natin sa dump. Tapos kasama doon yung 2 ml per liter ng seaweed extract. Okay, babaguhin na natin yung seaweeds. KFF na ngayon. Okay, KFF. No? Yung foliar, katanim foliar formula. Okay. So, medyo malapit na pala to. Yeah. Ngayon, magpa-piping na kami dyan dito. Papagapangan ko na yan. Tuloy, pinapalinis ko na to. Pinapapantay ko na yung flooring and then saka ko huhukay ng para sa linya ng Sir return. Rami, question lang Mainit dito sa Pampanga. Yes. Iinit ng yero natin. Di kaya mainit din to dahil sa natin? Kasi, I-insulate din namin yan. okay. Kasi nga, lagi ko pinapaalala na dapat insulated kapag hydroponics. Yes. Oo, yun. I-insulate namin I-insulated. yung, pati yung pipe, it required na i-pipe siya. Plastic naman siya, pero still, iinit pa rin yun, lalo na nasa araw, lalo na yung tumawid. Oo. Kung kinakailangan i-insulate, may pang-insulate naman kami. Oo. Pati ito. Yes. Mga tangke natin. Urethane naman yung ibabalot ko, yung ginagamit sa aircon para Okay. ma-maintain niya yung lamig. Oo. Yun. Para hindi magpawis. Paano yun? Ini-inject mo yun? Ano yun sticker, may sticker siya. Para siyang sticker. Hindi yung Para siyang tape. parang foam na Pwede rin. igagano mo. Spray. Chemical A and B, nabibili lang yon. Gagawa mo lang siya ng cladding na aluminum, tapos i-spray mo siya. Gagawin mo na liquid. forma muna. Lalagyan muna siya ng forma. Ginawa namin yun sa ibang chilled water namin. Pupormahan mo muna. Akala ko, spray mo lang, gano'n, na parang pwede mo doblehin. Lumulobo kasi. Lumulobo I yan. Para see. makontrol mo yung growth niya. Otherwise, matrabaho, tsaka... Kasi magkano ka pa, magka-scrap. Kaya mas maganda, mag-cladding ka muna, lagyan mo ng butas, tapos saka mo ihulog yung mga chemical.
Sir, tanong, sa ganitong pump, ganitong size, papunta doon, anong pump ang gagamitin dito? Actually, dalawa yung pump ko. Meron akong yung unang decision is gumamit ng inverter pump. Ano yun? Yung Inverter ba yung pump, pang mare-regulate swimming pool, mga pump? Hindi, intended siya talaga para sa ganitong setup. Pero kung hindi siya enough, is yung industrial ang gagamitin ko. Meron din akong industrial na maliit. Inverter din po ba yun? Hindi, pressure controlled naman siya. So, kapag ganun ang ginamit ko, may naka-ready na rin siya actually. Meron siyang bladder tank, kumbaga package type. Ano pack yung type pagkakaiba sa normal pump na mga gamit namin? Okay, papanood mo naman sa mga videos. Mhm. Na mga videos ko, mga pump lang, mga nabibili lang kung saan. Ikaw, pressure pump mo na binabanggit mo na. Ano pagkakaiba nun sa mga Ang regular difference pump niya, namin? ang pump yung ordinary pump, yung hindi ka magagamit yan, hindi ka magkakaroon ng consistent flow. Kung open type ka. Pero tayo, open type man tayo, pero ang liliit lang ng mga nozzles mo. So magkakaroon ka pa rin ng restriction, magkakaroon ka ng pressure, magkaka-develop ng pressure. Or yung gagamitin namin na inverter type, depende sa flow na hinahanap mo doon sa end state mo, kung ilan yung target mong flow rate, mare-regulate mo sa inverter. Okay. So inverter, so adjustable siya. Adjustable. So, yung pressure pump naman is controlled by pressure itself. Meron siyang pressure tank Okay. na may bladder, lalagyan niya ng pressure yon. Kung ang setting mo is 30 PSI, depende sa pressure regulator mo. Kung gusto mong 30 PSI is similar sa gripo na standard ni Maynilad. Kung gusto mong mas mataas, pwede mo iset yung So, pressure ibig mong sabihin, yung pipe na gagamitin mo, na ginamit mo dito, ang mga binaon mo dito, is pressurized Kaya niya. capacity? Kaya niya yan. Mataas ang PSI? Oh, Kasi standard ginagamit lang namin yung DDoS. na, Hindi, kaya yon. Kaya yon basta tama yung, lalo na kung gumamit ka ng PPR na Pipe. na pipe. Yung PPR pipe. Compare mo sa PVC lang. PVC lang. Pero yung PVC is enough na kaya niyan 30 hanggang 40 PSI. Subok na naman yun kasi gumagamit kami sa loob. Pero mukhang hindi, mas less naman doon yung kakailanganin mo. Ang kailangan kailangan mo is consistency ng flow rate mo. Okay. Hindi naman napalakasan ng kumbaga yung force ng water, no? Yes. Ano Kasi lang, consistency ang lang. tinatarget natin as required ilang Flow rate. Flow rate 1.5. 1.5 kasi tayo. parang ang tinatarget mo is mag-film lang dun sa Yes, exactly. So yun lang yung Yung sa hahanapin natin. Duraco natin. So most probably bababaan pa natin yun. Kasi and then bago syempre magkakaroon tayo ng equalizing line para same yung pressure niya. So magkakaroon ng loop. So hindi lang iisa kasi pagka Yes. wala kang loop, yung pinaka end part mo is tulo na lang yan. Tama. So ang looping mo dito, ibig mo sabihin, Sir Ramil, paikot na para Yes. nandun yung pressure. mag-aano siya. Oo, parang nagdugtong. Wala siya. siyang And biyak. then every riser niya, lalagyan ko dalawang klase ng bulb. Isang ball bulb is for shut off kapag kung gusto mo i-drain. Isa is gate valve para ma-regulate mo yung flow. Okay. Pagka sobrang yung pinakamalapit mo is Yes. sobrang lakas, yung pinakadulo mo is mas less na. Yes. So doon mo siya ma-regulate, lalaruin mo siya. Yes. Question. Paano yung oxygenator natin? Magbibigay siya ng si boss ng akala ko nga una is by normal na parang oxygenator, pero sabi niya magbibigay siya ng pump, air pump Air pump. para Saan ma-simulate. may kakabit yun? Dito na. Either kung saan yung decision niya, kung dito na lang namin Dito kakabit. na lang. Mas probably dito, eto lang kasi yung Yes. Nandito na lahat ang Nagsisirculate main. eh. Oo. Oo. Nandito main. Ilang capacity nito? 3,000 PSI. Ang liters. 3,000 liters. 3,000 liters. Malaki na. 3 cubic meter. Sa 3,000 liters, ilang kiss pang i-repack ko niyan? Ilang kiss plus? Sa 3,000 liters, isang tangke, ilang kiss plus ang i-repack natin? Love niya. Uy. Yan, okay na. So, kailan balik ko? Siguro next week, may kakabit namin hanggang bukas lahat ng kortina. Ngayon, kakabit namin. Then, wiring, na kami, sa simulate na namin muna. Yes, oo. And then, Yung close open.
confirm ko sa'yo Friday kung pwede ka na bumalik next Sige. week. At think ko next week sigurado na yan. Sige. Ah. Pero may hangin naman, no? Meron No, no? meron hangin ng oras na. So, alauna na. O, yun. Okay. Thank you very much, Sir Ramil. Okay. Oo, thank you. salamat. Oh, Sir Ronaldo. Ano? No, batang-bata yan, no?